Mayong hapon mga kaigsuonan o karong adlaw Biyernes og niata sa atong pagpadayon sa atong series of study mitungod sa Law, Grace and Covenant or the Plan of Salvation nga ato gina-interpret sa True and Correct Interpretation. So this time ni anata sa part 49. O wala ta kapadayon gikan atong Lunes tungod kay nadaot ang akong kamera. Dili na ko makita sa akong YouTube tungod kay ang kamera taman lang yun sa mga 12 months lang nadaot na, so nagpalit pa ko. Gahapon lang ko kapalit, so karon ako na nagi-fix ug balik na ta sa atong kinaandan nga schedule sa pagwali. Pero ang ato nga adlaw dili ginato ma-fix nga Lunes kay usahay na ay mga kakulian. So this time Friday na gyud ang ato pagpadayon tungod kay sa ako nagisulti may problema ang atong kamera og nagpalit na lang gyud kog bag-o kay dili na mag-function katong gigamit ta atong nagligad pa nga mga panahon. Mga 12 ka bulan gyud siya nga ato gamit og nadaot. Karon bag-o na ni ang ato nga audio cam. Medyo ato pa ni testingan kung unsa ang iyang resulta, kung ma-load na ni siya sa akong anak sa pagpadayon sa atong lektura. So karong adlaw mga kaigsunan, ang ato nga series of study ipadayon ta ang ato nga gisaysay mitungod sa atong concern nga mao ang right track, mao ang tinuod nga light nga naa sa Biblia nga way lain ang pag-interpret sa plano sa kaluwasan. So katong nagligad nga mga inadlaw daghan ko na monitor diri sa ato nga YouTube channel pod kay naga kuha kog mga punto sa uban nga magwawali nga niya sa YouTube mitungod sa isyu karon sa Israel issue. Sa kinaandan sa ato nga na sabtan nga ang Israel sa ngadto hantod karon ginakip remind sila sa Ginoo, keep reminding unto them about their accountability mitungod sa ilang obligasyon unta nga pinili o tao sa Ginoo. Kining mga Israel wala manggod nila nasabti nga ang pag-abot ni Jesus nga kung gidawat lang nila nga si Jesus gyud ang ila Misaya, si Jesus ang ilang Redeemer, kung nasabtan na nila o gi-accept nila by heart, unta maayo na ang ilang sitwasyon sa pagtabang sa Ginoo. Kay kining pulong sa gi-expound ni Paul mitungod sa manifold wisdom of God og naay terminology nga workmanship of the Lord or workmanship of Jesus Christ sa plano sa kaluwasan. Kini nga terminology importante kani nga masabtan sa mga taga-Israel nga unod in blood, in flesh nga Israel, in their flesh and in their blood. Sila nga mga real nga mga Israel, dapat masabtan ni nila ang plano sa kaluwasan kay naay terminology diring ginasulti nga workmanship of Christ. Makita na sa episode 10. O mo nang mga gitalibagbag sa mga utok sa tanan nga mga magwawali o sa tanan nga gatuon sa Biblia, gi-misunderstand nila ang episode 8 nga kunuhay luwas na sila sa grasya pinaagi sa pagtuo kay wala nila nasabti ang grasya, wala po nila nasabti ang pagtuo, ang iyang lalom nga interpretation og ang gift
Muna nga ang ilang pag-interpret sa mga gabasa aning mga all preacher sa Protestant group, including na ng mga Adventista, ang pagbasa nila sa episode 8, literal og unod nun ang ilang pagsabot tungod sa ilang power of the brain og pride nga kinabuhi sa eskriba og parisiyo nga mga great pretender nga kunuhay kasabot na gyud sila. Pero sa pagkatinuod, gilinlang ni Satanas ang ilang utok, gi-counterfeit ni Satanas, gipadayan-dayan ni Satanas sa iyang kamot aron ditor ang kamatuoran ug wala goy hanaw aning mga eskriba ug parisiyo nga nasulod na sila sa bulsa ni Satanas. Muna nga dili nila maintindihan ang episode 8 kay ang ilang giintindi ang ilang pride, ang ilang unod nun ug ang ilang pagka salimpapaw bilang eskriba nga great pretender. Muna ang ilang pagsabot sa episode 8, salimpapaw kayo kay literal ug unod nun. Pero kung basahon mong episode to 10, wala man nilagi padayon to 8, to 9, to 10, nag-ingon si Ginoong Hesus o ingon ni Paul dira nga workmanship of Jesus Christ. Ato basahon ng episode. Ato sa basahon ng episode para masabtan nato. Mga kahigalaan, ubanin nyo ko, buksin yung inyong King James Version sa episode. King James Version. Sige. Buksin yung inyong episode. Dirata, Ephesians 2:8. Ingon niya, for by grace are ye saved through faith, and not of yourselves. It is the gift of God. Amo nang ilang pagsabot, literal. Ang ilang pagsabot mao ni, giluwas na ta sa grasya, pinaagi sa pagtuo, maura nang ilang nasabtan kay ang grasya, ang paminaw nila sa grasya, dawat limpyo. Murag lang gadawat sa gift sa Christmas gift or birthday gift. Dawat limpyo ba? Material ang ilang pagsabot sa pag-interpret sa episode 8. Munang dili nila na intindihan maayo ang logic ni Paul, ang punting sa lalom nga pag-explain ni Paul logical, kaya ang ilang huna-huna nga si Paul, pareho nilang utok nga material o literal. Pag-ingon din ni Paul, for by grace are you saved through faith, ang bot pasabot ana ni Paul, for by Christ or the law, because Christ is the law and the law is Christ and grace is Christ. Nana sa Hebrew. Yan ay manggong magabasa sa Biblia nga pabilib nga pastor o preacher o revivalist o magwawali. Ang ilang manggod na ginauna sa ilang utok pag una-una, ang ilang kaugalingon, ang ilang unod. Muna ang dili nila masabtan ang Biblia kay gapasikat daw dito sa babaw sa pulpito nga pastor sila, magwawali sila, nga gitahod sila sa ilang mga sakop. Pero ang Biblia wala nila giintindi in sincere manner and in a serious manner. Spiritual level, pointing to the higher form. Wala na nila maintindi. Ang naintindihan lang nila, unod nun nga pastor sila, nga paminawon gid sila sa ilang sakop sa iglesia, nga unod nun ang ilang pagsabot sa Biblia. Muning wala nila maintindi ang episode 8. Ingon ni Paul, for by grace, gisultihan nga daan sa Hebrew nga ang grace si Christ. Og ang balaod sa Roma, ingon ni Paul, si Christ. Og Hebrew 10:1, ingon ni Paul, for the law having the shadow of good things to Christ, the law is Christ. So mauni yang gisulti sa iyang logic dire sa episona. Ingon niya, for by grace are you saved through faith. Logic na ni Paul. Kay lalo man ni si Paul nga klase sa magwawali. Diri ni pareho sa inyong magwawali. Diri nga talo-talo nga magwawali. Si Paul ya dili na basta-basta. Genius ni si Paul purma sa iyang deep explanation o sa iyang concept o perception. Too deep. So deep and so high. Muna si Paul mag-explain. So ingon ni Paul, for by grace are you saved through faith. Bot pasabot, for the law or grace are you saved through obedience, because faith means obedience. Romans 1:5. Acts 6:7.
Mo nang explanation sa faith means obedience. Pag-ingon niya nga, it's not of yourself, ingon niya, that not of yourself, it is the gift of God. So ang bot pasabot ni Paul, dili sa inyong kaugalingon nga paningkamot, munang pagtuo, pagpaningkamot, tuman. Ang grasya si Christ or balaod. Ingon niya, through faith, ang imong paningkamot sa pagtuman, dili lang sa imong kaugalingon, it is the gift of God. Naa na si Christ nga magtabang nimo, nga maoy mag agak sa imong pagkamatinumanon nga mahimo kang perfect. Hebrew 13:20-21, basahan nyo. Mao na i-link ninyo ang mga teksto o interpretahon ninyo. Kaya ingon ni Paul, understand my knowledge about the mystery of Christ. You should be neat in your study. Neat, nang pareho sa net sa volleyball. Neat. Ikunik. Muna ingon ni Paul, neat in your study, understand the mystery of Christ in my knowledge, and you should be neat in your study. Muna si Paul mag-explain nga wala nyo naintindihi, kaya ang inyo giintindi, ang inyong unod o ang inyong pride, aron ingnon nga may power of the brain mo, nga mayog ka mo magwali, kaya ang inyong una-una ang inyong pag-interpret sa inyong unod, sama ni Adan og ni Eva, nga gilinlang ni Satanas, kay gigamit ang ilang nature sa ilang flesh, human being in flesh. Muna ang mga magwawalita karon, ang tibuok kalibutan, regardless sa ilang ang ilang naabot, mga doctor of philosophy, mga doctor of medicine, mga doktor sa tanang doktor, pero ang ilang winalihan, linlang ni Satanas, counterfeit ni Satanas, kay ignorante sila sa pulong sa plano sa kaluwasan nga gisulat ni Paul. Kaya wala nila giintindi si Paul, wala nila gi-study si Paul, og ingon ni Peter, the epistle of brother Paul hard to be understood because it is unlearned by this balo nga mga preacher nga magpaaron ingnon nga mga eskriba og parisiyo, munang nagdaghan ang mga religion. Kaya ang religion gisakyan na ni Satanas, puro na tanan linlang ni Satanas, puro na siya tanan litag ni Satanas, aron ang mga katawhan magkatibulaag. Pag abot sa Ginoo, caught in the act sila nga mga tibulaag na og mga counterfeit ni Satanas. Kay kining pulong sa Ginoo dapat isara ni ang direksyon. Walay religion, ang light lang ang tun-an, ang true and correct interpretation sa plan of salvation, og ang right track lang ang tun-an, og mag-isa ang tibuok katawhan sa kalibutan sa pagsubay lang sa plano sa kaluwasan. Kay maura ni siya ang light nga maluwas ang mga makasasala, nga maong gusto sa Ginoo nga i-redeem ang iyang express image nga nahulog sa sala. Isa lang ang direksyon. Maura ni ang plano sa kaluwasan. Wala unta religion nga daghan sa tibuok kalibutan. Isa lang ang light. Pero tungod sa linlang ni Satanas, gipasalaag na ni Satanas, maunang ingon ni Paul, don't be carried diverse and strange doctrine because of Satan's counterfeit, but accept the dispensation of grace because of the plan of salvation. Morning, salaag sa tibuok kalibutan nga ang mga katawhan, wala kasabot ang mga preacher, wala kasabot kay ang ilang sabtan, ang ilang unod nun nga aron ingnon mga preacher, mga bright, pero wala nila maintindihi ang teaching sa tinuod nga teaching sa Biblia nga naa sa plano sa kaluwasan nga girebel kay Paul sa kasulatan ni Paul gikan sa Roma paingon sa katapusang mga libro nga iya gipangsulat. Mao ning pag-expound, pag-magnify, pag-edify sa plano sa kaluwasan. Intendihon si Paul, sabton ang iyang mga logic, sabton ang iyang mga thought, sabton ang iyang mga explanation. Scholarly level pointing to the higher form in a spiritual level. Mao nang pagsabot sa plano sa kaluwasan nga gisulat ni Paul nga maura unta ang konsentritan sa tibuok kalibutan nga mga katawhan, mga magwawali. Maura unta na ang itudlo nila sa ila mga kasakupan, sa ila mga hirer, sa ila mga sakop sa ilang iglesia. Sa tanan nga mga katawhan, apil na ng Seventh-day Adventist nga kunuhay law concern of the law. Sila ang gabantay gyud sa balaod.
Pero karon gilinlang ni Satanas, diri na ko nakaintindi nga ang tanan nga nagabantay sa adlaw nga inugpahulay hantod karon naagyod ang iskriba og parisyo. 99.99% sa sulod sa mga Sabbath keepers, mga iskriba og parisyo, except kaning nagaintindi sa plano sa kaluwasan. Kung sila tanan nakaintindi og naga-express sa ilang pagsabot og pagwali og pagpasabot sa katawhan, sama sa akong pagpasabot sa akong natun-an mitungod sa plano sa kaluwasan, samtang gatuon ko ani sa usa ka professor nga Doctor of Divinity and Doctor of Theology og serious og true and very bright nga professor nga maong gatudlo aning plano sa kaluwasan, kay kining plano sa kaluwasan mao ning tinuod nga light sa tibuok kalibutan nga dapat mao ning alinggatan sa mga gabalo-balo og wali nga kunuhay, mga preacher sila sa Biblia, pero they don't know what is the plan of salvation. They are ignorance of the true and correct interpretation of the right track going to heaven. Muna ang ako ginaguulan sa akong kinabuhi. Kaya nagtuon ko sa teolohiya og nasintro ko ang plano sa kaluwasan nga naintindihan ko gyud nga maura gyud ni ang tinuod aron ang tawo dawaton sa Ginoo pag-abot niya. Ma-welcome siya kining mga tawhana unta nga magtuon sa plano sa kaluwasan. Apan tungod sa litag ni Satanas, giwala-wala sila ang ilang mga topiko, puro tanan mga blah blah blah. Kunuhay mga inspirational talk. Dili man na mao ang direksyon sa plano sa kaluwasan. Wala nagingon ang Biblia nga magwali kag inspirational talk aron ma-enlighten mo ang mga hearers, aron matagaan mo sila og direksyon og light aron maluwas. Dili sa inspirational talk. Yang ilang mga topic puro Israel. Puro mga for example, Israel never failed in war. Nya unsa may makuha mo dira nga light going to heaven? Mga pahimangno lang na, mga worldly values, worldly information about history o unsa diha. Dili na siya mao ang light sa plano sa kaluwasan. Ang plano sa kaluwasan may gitawag nga workmanship, dispensation of grace, manifold wisdom of God, mystery of Christ, remedial system, how to give knowledge or wisdom to the hearers about justification by faith, sanctification by faith, righteousness by faith. So wala na maintindihan sa tanan nga magwawali. Ginagamit lang na nila nga mga terminology, righteousness by faith, justification by faith, pero wala nila maintindihan unsa gid ang deep nga study o ang punting o ang concept o ang perception ana nga mga terminology. They do not know. Very poor nga mga magwawali. Gapabilib lang nga doktor, pero doktor sa kalibutan, dili doktor sa spiritual level. So ilagi gamit-gamit ang Biblia aron ma-comfort nila ang ilang ang ilang mga listener nga bilang mas kunuhay magwawali sila sa Ginoo. Gi-comfort nila ang ilang listener balik gamit-gamit sa mga terminology nga wala nila maintindihi. So ang gapaminaw pod nga pareho nila nga wala pod kaintindi, gilitag sila tanan ni Satanas mo nang daghan ang religion nga nagsakom sa tibuok kalibutan tungod ni Satan's strategy, Satan's concept, Satan's counterfeit. Kay kung wala si Satanas, wala unta daghang religion. Isa ra gyud ang kamatuoran nga naa sa Biblia ang direksyon. Pero kay naman si Satanas, gusto ya nga editor ang kamatuoran, muna ang mga magwawali nga perti kabatid pod dawat sa linlang ni Satanas, gidawat nila ang counterfeit ni Satanas, sikat pod sila nga magwawali nga ang ilang amahan si Satanas, dili na ang manluluwas. Kay si Ginoong Hesus siya nag-ingon, nangugat si Ginoong Hesus pagsulti nga, wala ba mo kabalo nga ang balaod gibuhat para sa tao, dili ang tao para sa balaod? Jesus, gipasabot silang, I am the Lord of the Sabbath. Ingon ni Jesus. Ako ang kinahanglan nyo, kaya ako ang manluluwas, akong Misaya. Kamo ang makasasala. So ako ang kinahanglan nyo. Ayaw ko ninyo bantayi. Ayaw ko ninyo butangi og sala. Ayaw ko ninyo buot-buote sa inyong utok. Kaya ang inyong utok, tawhanon ang ako yung utok.
gikan sa langit. Ang purpose nga anhi ko aron ma-flesh manner, magawas ko sa unod, kay gusto ko lang luwas sa inyo, pinaagi sa akong dugo, nga patulo, kay mo nang remit sa sala nga inyong gilapas dito sa Garden sa Eden sa inyong ginikanan. Nya, express image man kamo sa Godhead, so ni ako nga padala bilang fulfillment sa plano sa kaluwasan nga tinaguan nga in case ang tao mahulog sa sala, i-reveal ang plano sa kaluwasan. So niya ako aron magpatulo sa dugo, kay ang plano sa kaluwasan, ang iyang proseso magpatulo sa dugo ang isa sa member sa Godhead. Aron ang iyang dugo mao ang mag-remit sa sala sa tao nga mabalik ang righteousness from the law nga hubo dito sa Garden sa Eden, mabalik usab basta patuluan sa dugo, pero on condition nga magtuo ka pinaagi sa pagtuman, kay wala na matuman ang balaod dito sa Garden sa Eden. So tumanon mo nga gigamit ang term nga faith. Faith means obedience of the law. Kay wala na dito gituman sa Garden sa Eden, wala faith dito, wala dito pagtuman. Walay faith. So terminology na diri sa plan of salvation ingon ni Paul, faith means obedience of the law. Kay ngano man ang pagtuo maong target si Jesus. Nya kay target mo si Jesus. Dili man si Satanas, ang pagtuo mo dili man si Satanas. Kung gusto gid ka nga maluwas, maghisgot ka gani pagtuo nga espirituanon, ang target ana si Jesus. So unsa may tuohan mo kay Jesus? Aron matarget mo si Jesus, nasa requirements nga singgit si Jesus. Obey my commandments. If you want to be saved, keep my commandments. Mao na siya nga tuuhan mo si Jesus kay tumanon mo ang iyang requirements, ang iyang statement nga gaingon, keep my commandments. Mao rin ang pagsabot sa Biblia. Kay nagtuo ka kay Jesus, ang target mo dili si Satanas, si Jesus, may requirements nga imo buhaton. Kay ang pagtuo means obedience, ang pagtuo means action. You have something to do. You ought to act. So unsa man ang imong action, ang requirements. What is the requirements? Jesus said, keep my commandments. If you love me, keep my commandments. If you want to be saved, keep my commandments. Luke 18, Matthew 19, 1 John 5:3. This is the love of God, that we ought to keep His commandment, that we keep His commandment. Mao na ang problema sa mga katawhan nga gahi og alimpatakan, sobra pa sa kauban ni Moses dito sa Mount Sinai sa panahon ni Moses, mga stiff-neck, mga hard-headed, dili gyud masabot kay Paul. Kaya ang ilang huna-una nga si Paul daw controversial kayo ang iyang mga pangsulat og dili maintindihan. Kay ngano man, bugo man, wala man gagaintindi kung unsa ang sulti ni Paul, di kasabot sa logic ni Paul. Kay ngano man, gihiruhan na ni Satanas ang ilang mga utok, kining mga magwawali, nga kunuhay, mga pastor, mga reverend, mga revivalist, pero gihiruhan ni Satanas ang ilang utok sa pagkatinuod. Ma-prove na nako. Kaya ang Biblia gayon, the plan of salvation is the only right track. Ngano wala man na nila ginawali, wala man na nila giintindi, wala man na nila i-defy maayo, wala man na nila gisabot maayo ug mao iwali sa mga kaigsuonan, sa mga katawhan, sa mga followers nila. Ngano wala man na nila ginawali ang plano sa kaluwasan. Ang plano sa kaluwasan dili na nimo dugangan og idea. Ang tanan nga right up ni Paul imo lang na i-interpret spiritually og isulti sa mga brethren in true and correct interpretation. That's all. Ayaw pagdugang-dugang sa imong ideya. Kay kung dugangan mo sa imong ideya, unod mo na gi-inject na ni Satanas, kay aron madayan-dayan ka ni Satanas. Ang imo ya pagsabot sa plano sa kaluwasan o pulong sa Biblia, imo lang na i-interpret spiritually og ipasabot sa nagapaminaw. Ayaw dugangin sa imong unod nun nga utok nga counterfeit ni Satanas. Mao nang pagsabot aning Biblia. That's why ako giniginabalik-balik ang episode 8 paingon sa 10 kay mauni ang pinakangilngig nga rason sa mga magwawali nga wala na daw ang balaod kay giluwas na sila sa grasya. Kay ang grasya mystery. Mayo ba nang klase sa magwawali? Mayo ba nang klase sa tigbasa og Biblia? Mayo ba nang klase nga ingnon nga pastor kay gatuon sa Biblia? Nga ang grasya mystery?
Asa man ka diri kakita nga ang grasya mystery sa Biblia? Ang ingon niya sa Biblia, mystery of Christ, nga may terminology nga dispensation of grace. Kanang dispensation of grace, mao na siya ang grasya nga si Jesus, mao na siya ang gift nga si Jesus, mao na siyang tabernacle nga si Jesus, o mao na siyang balaod nga si Jesus, mao nang dispensation of grace nga gitawag grasya, kay mao na ang plano sa kaluwasan nga gihatag sa pabor sa katawhan aron mabalik ang righteousness of the law imputed back to the human flesh or the sinners. Through grace. What is grace? The plan of salvation nga daghang ang mga terminology nga gitawag sa general sa writing ni Paul nga manifold wisdom of God. Remedial system. Mao na ang plano sa kaluwasan nga ato intendihon kay aron ta maluwas mao gani nga may plano para sa kaluwasan. Nya unsa man ang plano sa kaluwasan? Nasa write up ni Paul. Basahan niyo ang episode chapter 3. Dira gi-reveal kay Paul ang plano sa kaluwasan nga mao ni tanan ang iya gipangsulat ug niya dira ang pagsabot nga intindihon sa tanang magguwali, sa tanang gapa-bilib nga pastor, sa tanang nga mga gapabilib nga mga institutional sa ilang dagko nga sakop sa iglesia, gitawag na nila institusyon. Pero ang labas unod nun, ang labas business, ang labas nahimong source of income, ang religion, ang labas pleasure of the world. So they were comforted because of the pleasure of the world. Mo na siya ang labas. Dili na kaluwasan, kung dili kalawasan. Mo na ang problema sa tibuok kalibutan karon. Kay si Satanas gisakom niya na ang tibuok kalibutan. Satan already counterfeit the whole world and he sakom the whole world into his direction going to damnation, going to destruction. So mga tao, mga ignoranteng dagko, kay wala po gabasa sa Biblia, maminaw lang sa mga chismis, maminaw lang sa mga dagkong mga pinilisopo sa pareho nilang mga unod nun, mutuo na sila kay wala pod nagbasa og tinuod sa Biblia o wala pod nagintindi sa Biblia kay na-counterfeit na ni Satanas ang ilang utok. Ganahan sila sa kalibutan kay ang ilang gipasulabi the pleasure of the world. They were comforted of the worldly pleasure. Pero maabot ang panahon, ingon sa Ginoo, I will judge the whole world and my judgment has no mercy. Who despise the law of Moses died without mercy, and my judgment has no mercy. Maabot ang panahon, ang Ginoo may hangganan nga kalison niya na ang iyang pagpailob, kalison niya na ang iyang perseverance, kalison niya na ang iyang long suffering, kalison niya na ang iyang compassionate because of hard-headed people of this world. Back to the history of Noah. The Lord said, hard-headed. I regretted because I created human being because of their hard-headed, because of their stiff-neck. I will clean the whole world through flood. But I will leave my covenant to Noah, the only family that I will rely the covenant that I have promised to them. So I will leave this covenant to Noah. What is that covenant? Unsa man ang gibilin niya kay Noah? Ang iyang testamento may tungod sa napulo ka sugo. Ang iyang gusto nga buhaton sa mga makasasala ang napulo ka sugo nga pagatumanon mo tong covenant nga gibilin niya kay Noah. Hantod karon naapay ginagmay nga nakasabot aning plano sa kaluwasan sama sa akong gisaysay karon mao ning plano sa kaluwasan nga gipasabot niya sa among professor nga Doctor of Divinity and Doctor of Theology na panalanginan ko nga naka-under ko ani nga usa ka very
titled as a man of God. Dr. Tumanday is a blessing to the Mountain View College long before when he was still alive. He was the department head of theology department in Mountain View College. And even himself during his time, so many jealousy, so many envy surrounded him by several jealousy of the flesh, of the human flesh. Daghan ang iyang mga kritik sa una sa Mountain View nga pasibangdan siya mga sayop. Naibawaan ko na. Kabalo ko anang history dito sa Mountain View, buhi pa si Dr. Tumanday. So si Dr. Tumanday gahilom-hilom lang kay taas ang iyang nahibawaan sa Biblia. Wala iyang ipatuli. Ang mga sinasina, mga sinahan nga naapod sa iyang sakop dito sa Mountain View nga mga Professor Fod. Mga faculty member Fod dito sa Mountain View. Long before, I know that. So dira ko na sure maayo ang kamatuoran kay Dr. Tumanday. Kaya ang Biblia gaingon, basta gani makita sa imo ang light sa Ginoo, bumtan ka gyud ni Satanas, gamito ni Satanas ang imo mga kauban, gamito ni Satanas bisan pa imong parinti, gamito ni Satanas bisan pa imong mga igsoon, aron lang madestroy ka og malinlang niya ang mga katawhan nga siya ang correct. Si Satanas maong magpatigbabaw nga siya ang correct nga nagbinakak. Muna kasi Dr. Tumanday sa una sa panahon pa niya, nakabalo na ko nga daghan gasina sa iya dito sa Mountain View. Pero wala iya lang gina patuli, wala iya gitagaya atensyon. Kaya gusto niya nga ang iyang mga estudyante makasabot aning true and correct interpretation of the plan of salvation sa iyang subject, law, grace, and covenant, love, faith, and obedience. So diri ko natuto sa pag-intindi sa plano sa kaluwasan. Mao nang ginariiko ko sa inyo karon. Kay si Satanas, nakita niya nga ang teaching ni Paul, ang write-up ni Paul, ang tanan nga revelation nga girebel kay Paul, that is the true and correct track going to salvation. Muna nga counterfeit ni Satanas ang tanang utok sa mga nagabasa sa Biblia, tanang utok sa mga preacher sa Biblia, nga si Paul kunuhay dili maintindihan kay contradict mo nang wala nila gi-atensyon ni si Paul nga dira ang plano sa kaluwasan og karon naghimo sila daghan nga religion kay gidandaya nila sila ni Satanas sa iyang kamot, gi-counterfeit ni Satanas ang ilang utok ug ang ilang perception og naghimo daghan nga mga klase-klaseng pagtuluohan og nagpundok-pundok mo nang daghan thousands na ang religion nga nasakom ni Satanas kay tanan nga religion counterfeit na ni Satanas kay wala nagtudlo sa tinuod nga truth nga naa sa plano sa kaluwasan sa write-up ni Paul. Paminawin nyo ning tanan nga mga preacher sa tibuok kalibutan kung naa ba sila'y topic about sa plano sa kaluwasan nga ilagi interpret maayo ang write-up ni Paul. Wala! Kay nga naman, gidayandaya na ni Satanas ang ilang utok kay gusto sila dawat limpyo lang kay kunuhay giluwas na sila sa grasya. Nga ang ingon ni Paul, you are saved by grace through faith. That is my logic. Grace means the law. Grace means Christ. And faith means obedience of the law. So maunang wala nila naintindi. Kay ilang gisabot ang Biblia literal o gisabot nila ang Biblia in a fleshly manner. Kay gusto sila dawat limpyo. Kay gusto lang sila magpahayahay. Nga ang Biblia wala nag-ingon nga ang kaluwasan dawat limpyo. No! You cannot go to heaven because of your perception about grace. Grace is not dawat limpyo. The dispensation of grace is so deep to be understood. Daghan ang mga requirements, daghan ang buluhaton, daghan ang mga concept, daghan ang mga intindihon aron maintindihan mo ang grasya og ikaw mag-andam sa imong buluhaton diha, imo buhaton, imo i-practice anha pakadawaton didto sa langit. Basahan nyo ang Revelation 22:14. Kung dili nyo maintindihan ang Revelation 22:14, mo na siya ang ending sa conclusion sa plano sa kaluwasan. Kung dili nyo na maintindihan ang iyang wide and deep explanation and requirements,
then woe unto you. Your father is the liar. You will be going with him together to be consumed into the lake of fire, because Satan is already prepared by the Lord for damnation. During his judgment time, Satan will be burned without mercy according to the judgment of the Lord. So mga kaigsunan, intindihon ta ang plano sa kaluwasan. Padayon ta diri sa episode 10. O before ang 10, basahon ta ang 9. Unsa ingon niya sa 9? Not of works, lest any man should boast. Nya, naintindihan nyo ba na? Ingon ni Paul sa episode 8, ye are saved by grace through faith, not of yourself, but it is the gift of God. Gisulti dayon sa verse 9, ingon niya, not of work, lest man should boast. Dili ka ng pagkamatinumanon o ka ng buhat nga, ingon ninyo, tarong inyong buhat, pero boast of man, not of works, that man should boast. Unsa man ang bot pasabot ni Paul, tungod sa inyong unod, nga ang inyong gipasulabi, ang inyo lang pride o ang credit sa inyong unod, self-exaltation, because of the attitude of the scribes and the Pharisees, great pretender. They are not real, but great pretender. Mao ning ginamin ni Paul sa episode 9 nga connection sa episode 8. Sa episode 10, basahon ta. Ingon niya, for we are his workmanship. Naanang workmanship dire. Mao na sa mga terminology sa plano sa kaluwasan nga dapat intindihon aning mga magwawali nga balo-balo. Wa kasabot, sige lang singgit dira sa ilang topic, puro bla bla bla, puro inspirational talk, mga history, mga bright kaayo sa mga ilang naandan nga unod-non nga concept. Unod-non nga concept, pero dili concept nga espirituhanon. Sumuning sulti dire sa 10, ingon ni Paul, for we are his workmanship created in Christ Jesus. Unsa man ang bot pasabot? Workmanship created in Christ Jesus. Okay? Ingon niya, unto good works, created in Christ Jesus, unto good works, which God hath before ordained that we should walk in them. Yan, naintindihan nyo na? Workmanship. Unsa man ang workmanship? Quality of the making. Workmanship. It's an accomplishment without palpak. It could not be failed. It is like a prophecy or prophetic gift. Not conditional, but it should be fulfilled. So munang workmanship, ang bot pasabot ni Paul, si Jesus ga alalay na nato sa plano sa kaluwasan, kung maintindihan ta, nga na siya, mag-uban ka nato kay isulat ng napulo kasugo sa atong kasing-kasing, ibutang sa atong mind, kay si Jesus na occupied sa atong strength nga matuman ta ang balaod perfectly aron ma-impute balik ang righteousness of the law nga nawala dito sa Garden sa Eden. Mao ning punto ni Paul sa episode 10. It's a quality process to the making. Mao nang workmanship ni Christ. Workmanship. Basahon ta usab. For we are his workmanship created in Christ Jesus unto good works. Gusto gid si Jesus nga maluwas ang katawhan, pero may obligasyon ang katawhan kay kining plano sa kaluwasan, action plan kini nga ang mga responsible person, ang Godhead og ang sinners themselves. This is how to understand plan of salvation. Ang obligasyon sa Godhead, mo na si Jesus nga nagpatulo siyang dugo, gipadala sa yuta. O ang obligasyon sa makasasala, mong pagtuon ani, o pagsabot ani, o pagtuman sa balaod, o magkinabuhi espirituhanon. Mao ning purpose sa plano sa kaluwasan nga wala maintindihan sa tibuok kalibutan kay gi-counterfeit na ni Satanas ang ilang utok, gihiruhan ni Satanas aron dili magintindi sa plano sa kaluwasan kay kuno lisod ang right up ni Paul. Mao na siya ang labas sa tibuok kalibutan all over the world. Satan's counterfeit the whole world
and Satan sakom the whole world. Only few nga nagatuon gamay ra ang nakasabot sa plano sa kaluwasan. Maihap lang. Muna ingon sa Ginoo. It's big, wide, the way going to hell. But too small the way going to the eternal life. Why? Because God give us the power of choice. Dili yata gitwist nga murag robot nga luwason diretso. No. Because God is a God of peace. God is a God of justice. And dominion of the heavenly dominion is there in the character of God, which is the 10 Commandments. That's why the number one requirements in order to reclaim the human being, the sinners, is to let the sinners obey, keep the commandments perfectly, so that the righteousness of the law that was being detached, taken away right there in the Garden of Eden, should be imputed back to the sinner if they obey the 10 Commandments perfectly with Christ in their hearts, helping them to do such. Why? Kaya ang Ginoo kasabot na nga ang tao dili ginakatuman kay tawhanon, muna nga may plano sa kaluwasan nga tabangan niya na ang tao on condition nga ang tao magtuon o magsabot sa requirements nga naa sa plano sa kaluwasan. Mao nang tinuod nga niya sa Biblia. Ang tao tapulan lang tungod kay nalinlang na ni Satanas, gusto daw at limpyo, gusto mag-uban sa impyerno. Munang daghan na kayong ipamatay sa Ginoo sa panahon sa lunop. Kay tungod sa ilang pagkatingkuyan, kay ganahan sila dawat limpyo nga dili na pwede sa Ginoo. Muna karon ang katapusan na nga judgment sa Ginoo, dili na tubig kung dili linaw na nga kalayo. Once and for all, to finish everything. Kalayo na gyud. Munang ingon sa Biblia nga I will judge my people accordingly, and my judgment has no mercy. Maabot ang panahon, dili na madugay, we are going to face the final countdown. The executive judgment shall come, and the whole world shall be judged for the last and the final judgment. Okay, basahon ta usab ang episode 10. Kay gahi mangyod kamo alimpatakan. Sige, basahan nyo ni balik-balik ug intindihan nyo ang akong gi-express nga interpretation. Kay kung dili gani ninyo na maintindihan, wala na ko'y mahimo. Kay nasulti ko na nga ang inyong utok gi-counterfeit na ni Satanas kay dili na gyud magdawat sa kamatuoran. Okay, basahon ta ni usab ang 10 episode 10. Ingon niya, for we are His workmanship created in Christ Jesus unto good works. Si Christ mong mag-alalay nato in term of workmanship unto good work, created in Christ Jesus unto good work. He is our workmanship. Okay? Ingon niya, for we are His workmanship created in Christ Jesus unto good work, which God hath before ordained that we should walk in them. Mao na dito sa Roma what? Sa Roma 8:4. Okay? Roma 8:4. Kung sa ingon niya, we should walk not by flesh but in spirit. The righteousness of the law might be fulfilled in us who walk not after the flesh but after the spirit, to all who believe. Believe means obedience, like faith. Mabalik ang righteousness sa ato katong mga tawhana nga dili unod nun, dili great pretender, dili counterfeit ni Satanas, kung dili we should walk through the spirit, not in flesh, but through the spirit, to those who believe in Christ Jesus. Unsa man ang spirit?
we should keep the commandments spiritually label kay isulat na sa imong kasing-kasing napulo kasugo. Mao na sang righteousness by faith nga wala masabti sa mga pastor-pastor kunuhay nga balo-balo wala kasabot. Ako maulaw ko tawgon nga pastor. Kaya nga no, I have so many things lacking in my spiritual concept, spiritual perception in my mind. I'm still lack many things. So I ought to study more about the plan of salvation. So di ko ganan tawgon ko pastor. Pero kanang wala gikasabot sa plano sa kaluwasan, ganahan pa hinoon magpatawag og pastor. Ako wala ko ga sina. Wala ko ga inggit. Dili lang ko ganahan nga editor ang kamatuoran. Kining mga tawhana nga ga papastor-pastor og address sa ilang kaugalingon nga walay kamatuoran ang ilang mga pulong mitungod sa plano sa kaluwasan. Kaulaw. Patawag-tawag kag pastor niya, di gani kakasabot what is plan of salvation. What is the right track going to salvation? What is law, grace, and covenant? What is love, faith, and obedience? What is dispensation of grace? What is workmanship of Christ? What is mystery in the plan of salvation about Christ? What is remedial system in bloodshedding of Christ? What is righteousness by faith, justification by faith, sanctification by faith? Daggan mga pastor, nga wa kasabot ana, gagamit-gamit lang sila sa terminology. Maulay ilay na master ang terminology, pero wala nila maintindi unsa ang deep explanation, unsa ang deep learning points, unsa ang deep instruction and requirements with regards to those terminology. Very poor, but still they are willing to be called pastor. You know what is pastor about? Pastor is a holy address to a human being, meaning you are one of God's helper to explain the plan of salvation. You are the sidekick of the Lord. Somehow, you are already have knowledge about the manifold wisdom of the plan of salvation if you are a pastor. You are very oriented in the teaching of the plan of salvation from start to end. You are expert in the explanation of the plan of salvation, spiritual level. Mao na sang gitawag nga pastor. Kasabot ka sa plano plan of salvation from start to end, bisan baliskaron, you know how to explain, expound, and give the light and the truth about the plan of salvation. Mo nang pastor. Unya singgit-singgit ka nga, I am a pastor, I am a preacher, I am your pastor. Nya di ka kabalo sa plano sa kaluwasan. Gi-counterfeit ka ni Satanas. Balo-balo ka nga klase pastor. Mo nang di ko ganahan sa tibuok kalibutan nga magwali-wali ning mga pastor puro bla 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 nga wala pa nila giwali ang plano sa kaluwasan. Inyo usa studihan ang plano sa kaluwasan sapagkat tininood nga kung gusto gyud mo nga tawgon nga alagad sa Ginoo. Kay wala pa sa inyo bisan baho lang nga alagad kamo sa Ginoo kung dili ninyo masabtan ang plano sa kaluwasan. Walay alagad sa Ginoo nga makita sa inyo. Alagad kamo ni Satanas nga anuman kay ang inyo ginawali counterfeit ni Satanas kay puro na unod nun. Kay ang inyo illustration puro unod nun. Ang inyo concept puro unod nun nga wala na angkor na base sa plano sa kaluwasan. So you are still counterfeit by Satan. So ayaw pagsulti nga ikaw alagad sa Ginoo og tawgon ka nga pastor. Wrong. Very wrong. Ako maluoy lang ko aning mga magwawali nga wala gid kasabot sa plano sa kaluwasan, nagawali-wali. Wala sila kabalo nga si Satanas gabuhak-hak sa ilang likod. Samtang gawali sila, si Satanas naa sa ilang likod, gadaba-daba murag kalayo, gabuhak-hak sa kalipay. Kay ang ilang ginawali, murag yun Diyos nun, paminahon kunuhay.
muragid sila magwawaligid sa Ginoo pero counterfeit ni Satanas. Kay si Satanas maayo magdala sa pulong sa Ginoo. Si Satanas maayo pod magdala sa Biblia. Si Satanas maayo gid maglinlang og editor ang kamatuoran nga naa sa plano sa kaluwasan. Mao na siyang tinuod. People today are all counterfeit by Satan because of their concept, because of their perception in their flesh, because of the lust of the flesh in their hearts. So mga kaigsunan, change your perception. Study the writing of Paul because this is the only light, this is the only track. Somehow you should know first and teach to the people first the plan of salvation. And then you can do that blah, blah, blah for your inspirational talk if you already explain the plan of salvation. Tagai usa og peace of mind ang ilang utok sa plan of salvation ang imong mga sakop sa iglesia. Og foundation sa tinuod nga light sa Biblia. Og bahala na mag sulti-sulti kag mga inspirational talk. Pwede na kay ma-inspire lang sila kay ang ilang utok may peace of mind na og may foundation na sila sa kamatuoran sa light, dili na sila malinlang ni Satanas, dili na sila malitag ni Satanas, dili na sila ma-counterfeit ni Satanas. Munang mga katawhan sa tibuok kalibutan, counterfeit ni Satanas. Kaya ang ginatudlo sa ilang mga pastor, sa ilang mga magwawali sa iglesia, mga counterfeit ni Satanas. Muna tanan nga mga membro sa iglesia, counterfeit ni Satanas, include na ang Seventh-day Adventist. Nga ang akong una-una kay ga promote gid sila nga bantayan ang napulo kasugo, pero karon nagsinggit naman nga ang balaod dili makaluwas. Hoy, ang balaod maong nanaog aron kaluwason. Mayo pa ang eskriba og parisyo kay wala lang sila nagtuo nga ang balaod maong ilang mangluluwas. Pero kaning gasinggit nga ang balaod dili makaluwas, sobra pa mo sa eskriba og parisyo. Kay ang nanaog nga magluwas sa inyo, gisinggitan nyo nga dili makaluwas. Mayo ba na ang klase sa perception? Hoy, ang balaod na naog. Mao na si Jesus nga luwason ka, nagdugo, aron luwason ka, nya gisinggitan mo nga dili makaluwas. Kay wala ka kasabot sa tinuod nga light nga naa sa balaod. Basa ang Romans chapter 2 and chapter 3. All the light for you to open your mind going to the land of promise in heaven is there in the law, is there in the law. There in the law, there in the law. Basahan yung chapter 3 and 2. Kay wala mo kasabot sa inyong ginapanulti, kay wala nyo gibasa, wala po ninyo giintindi, kay hard to be understood. Kay ang inyong utok gusto ninyo dawat limpyo, kay giluwas na mo sa grasya. Wow! Kuyaw kayong lagting kayo ang counterfeit ni Satanas, litag ni Satanas, kay mga tao mag-ingon, luwas na ta tungod sa grasya. Basahan nyo daw ang Biblia, asa nga teksto gaingon nga naluwas na mo tungod sa grasya. Inyo lang na konsepto, inyo lang na tumo, kay ganaan mong dawat limpyo. So gibutang-butang nyo na, kay nga man, kay si Satanas mong gatudlo ninyo, si Satanas mong linlang ninyo, nga mauna iwali. Kay aron sakom niya ang tibuok kalibutan. Munang sayop ninyo mga magwawali, kay wala nyo gituni ang Biblia. Bisan wala mo ka eskwela sa tinuod nga theology course, kung gasigi ra mo basa, tuytuyan ka mo sa balaang espiritu. Pero ang inyo ginabasa, ang mapabor lang sa inyong concept nga unod nun, kay aron ingnon sikat ka mo nga preacher, sikat ka mo nga magwawali. Mao na ang tinuod. Wala nyo giintindi ang Biblia sa tinuod og tarong nga Biblia nga pulong sa Ginoo. Inyo lang gigamit ang Biblia sa inyong gusto nga unod nun, nga interest, personal nga interest, because of the pleasure of the world. Munang tinuod yun nga naa karon sa scenery sa tibuok kalibutan. Mao na ang picture sa tibuok kalibutan because of the flesh. Ang mga preacher gigamit nila ang Biblia aron lang sila ma-comfort sa ilang pleasure of the world. Gilinlang nila ang ilang mga hearers o tropod ang mga hearers nga wala pod gatuon, nalinlang pod. Magwali ang ilang pastor, magkatawa dayon kung naay katawanan. Malipay dayon kung naay mga trick ang ilang nadunggan nga mga speeches sa ilang mga magwawali. Mo speech nga katawanan mo katawa ra pod. Kay ganahan sila kay maayo kuno daw mag sense of humor. Maayo ba nga klase sa concept sa Biblia? Kung concept sa Biblia ang pagasultihan, Bible is a very holy
words of God. So when we read the Bible, we should be empty of self. Empty of self. Forget everything about self, about flesh. When you read the Bible, completely think about spiritual level, spiritual thing. Higher, pointing to the higher form. Mauna kung magbasa ka sa Biblia. So mga kaigsunan, padayon ta sa atong teksto nga interpret dire sa Book of Galatians. Human naman ta sa episode kay gusto ko lang masabtan nyo ang tinuod yun nga pag-interpret sa episode 28, episode 29, and episode 210. Dire ta sa Galatians. Balik ta sa Galatians. Last time, nagtuon ta gikan sa chapter 5, gikan sa 2, paingon sa 12. Basahon ta ni ang 11 and 12. Gamay nga recap. Magpadayon na dayon ta sa uban nga mga text aning chapter 5. Ingon niya sa 11 and 12. And I, verse 11, chapter 5 of Galatians. And I, brethren, if I yet preach circumcision, why do I yet suffer persecution? Muna ingon ni Paul, di ba? Discuss ko na. Ingon ni Paul sa 11. Ingon niya, mga kaigsuunan, kung ako magwali, may tungod sa circumcision, kabalo ba mo unsay circumcision? Mao na siya ang plano sa kaluwasan nga circumcision of the foreskin of the flesh sa mga Hebrew in blood, mga Israel in blood, circumcision of the foreskin of the flesh, mao na lang tradition. Ang circumcision na po in the foreskin of the heart, mao na siya ang righteousness by faith. Nga kita nga mga Gentiles, gitawag tag circumcision in the foreskin of the heart. Kaya kung magdawat tayo kay Christ nga atong personal Savior, pinaagi sa righteousness by faith, ang balaod, isulat na sa atong kasing-kasing, mao nang gitawag nga circumcision of the foreskin of the heart. Mao nang general nga pagkasulti ni Paul, nga giisa lang niya pagka-interpret. Ingon niya, 11, and I, brethren, if I yet preach circumcision, why do yet suffer persecution? Unsang bot pasabot ni Paul? Ingon niya, kung magwali ko sa mga Hintil o sa mga Hebro, nga wala na'y kanahan, isa na ang plano sa kaluwasan, equal na tanan sa Hebro o sa mga Hintil, nga naman gina-persecute ko sa mga iskriba o parisiyo. Mo nang punto ni Paul. Kay kining iskriba o parisiyo, soko sila kay Paul. Kay si Paul maong una nga magwawali sa mga Gentiles. Soko sila kay Paul, kay kunuhay, ang ila kuno nga mga sakop, gidamay kuno ni Paul. Kay si Paul, dili tinuod nga sakop sa mga Hebro o mga Israelites. Kay si Paul Gentiles. Mo nang ilang pagsabot. Nya si Paul kusog kayo magwali, daghan na siya na pasabot nga mga Hebro nga siya ang nagtudlo sa plano sa kaluwasan nga mauni ang gusto sa Ginoo nga maluwas nga ang mga iskriba o parisyo magbalik na sa tininuod nga pagbantay sa balaod, dili great pretender. So nasuko ning mga iskriba o parisyo mao ni nga magwali si Paul about sa circumcision, meaning Gentiles and Hebro, persecuton gid sa mga iskriba o parisyo kay suko sila kay Paul. Kaya ang ila kuno daw sakop na nasakop na ni Paul. Pero si Paul, nangugat lang siya nga ang plano sa kaluwasan para na sa Hintil o sa mga Israel. So, morning punto ni Paul dire sa 11. Sa 12, basahon ta ang 12. I would they were even cut off which trouble you. Tanawa? Klaro gid si Paul. Si Paul is a good educator. He is a real and true preacher of the Word of God. Muna ka expert si Paul, o ka original si Paul, o ka true si Paul. Real gid si Paul nga magwawali sa kamatuoran. Ingon niya sa 12, ingon niya, I would they were even cut off which trouble you. Unsa man ang punto ni Paul, lalong kayo si Paul manulti, pinto kayo si Paul manulti. Kung dili mo siya maintindihan, kung dili mo masubay ang iyang thought, mo nang ingon ang mga preacher nga, lisod si Paul, kay dili maintindihan kay controversial.
Kaya wala man kaintindi. Unsa pag-intindi nga gi-counterfeit naman ni Satanas ang mga utok sa mga magwawali. Mo nang di nakaintindi. Mo na ingon ni Paul sa verse 12 ingon niya. Chapter 5 verse 12 of Galatians ingon niya. I would they were even cut off which trouble you. Unsa may buot pasabot ni Paul? Kini lang akong ginawali nga maayong balita mi tungod sa plano sa kaluwasan, mauning magguba sa utok sa mga iskriba ug pariseo kay masabtan nila gani, masabtan na nila kini. Maintindihan na nila nga sila mga sakop ni Satanas. Mayo lang kumag balik sila sa sabakan sa Ginoo. Pero maintindihan nila ning akong ginawali about sa plano sa kaluwasan. Maintindihan aning mga eskriba ug pariseo nga sila nalinlang na ni Satanas. So ay ingon niya, I would they even cut off which trouble you. Ako ni sila pang i-cut off, ako ni sila pang santaon. Kamo nga mga hintel nga intindi, nagsabot sa akong pulong mitungod sa plano sa kaluwasan, sa akong message mitungod sa plano sa kaluwasan. Kining mga eskriba ug pariseo nga naga-trouble sa inyo, naga-persecute sa inyo. Ako ni sila tigbason pinaagi sa pagwali aning plano sa kaluwasan. Ako ni sila tumpagon kay kining plano sa kaluwasan nga akong ginawali. Maabot ang panahon, maintindihan na nila, makita na nila nga litag ang ilang utok ni Satanas. Mo na ingon ni Paul dire nga, I would they were even cut off which trouble you. Ngano man, kita nga mga hintel nga nakasabot aning plano sa kaluwasan, kita nga mga hintel magtuon aning plano sa kaluwasan, kita nga mga hintel nga magsabot aning right up ni Paul. Mao ning ingon ni Paul, ingon niya, we're even cut off which trouble you. Kung maintindihan ta na ang plano sa kaluwasan, kining mga iskriba ug pariseo nga mga counterfeit ni Satanas, mo ning ato trouble. Spiritually, wala man ta kabalo nga gina-trouble ta nila. Pero kung mabaw-an ta na ang plano sa kaluwasan, trouble gid sila sa true and correct right track. Kung maintindihan ta ni ingon ni Paul, even cut off which trouble you. Kaya nga naman, kaya counterfeit na ni Satanas ang tibuok kalibutan, kinanglan ta magtuon sa plano sa kaluwasan, aron makat off ang counterfeit ni Satanas nga mong ga-trouble sa tibuok kalibutan. Mao ning punto ni Paul nga lalom intindihon, wala maintindi aning magwawali nga mga balo-balo, sige lang wali, siging wali. Abi nila ang mga tao maluwas wali. Ang tao maluwas diri pagsabot sa right up ni Paul, mao ning gitawag plan of salvation. Mao gani nga may plano aron luwason. Plan of salvation aron luwason ang luwason. Walain mong mga makasasala nga mga tingkuyan ug ulo, mga hard-headed, mga gahi og konsensya sama sa konsensya ni Satanas. Kay si Satanas dili gid mag-surrender sa iyang pride, dili mag-surrender sa iyang dako nga kunuhay brain power. Mo nang mga tao karon daghan ng taas ang ang may mga doktoral na kay tungod sa ilang brain power hasta ang Ginoo ila na nga lalison tungod sa ilang nature nga mga pilosopo. That is the nature of human being. They adopted philosophy because of Satan's counterfeit. Mo nang tinuod diri sa tibuok kalibutan karon. Basahon tang 16 verse 16 ingon niya, this I say then, walk in the spirit, and ye shall not fulfill the lust of the flesh. Mga kaigsonan, ayaw ninyo buhiin ang inyong King James Version. Paluhan nyo ko. Diri na ta sa verse 16. Sige, kopte na ninyo. Basahon ta kay interpret ko. Paminaw mo. Ingon niya diri sa 16. This I say then. Ingon ni Paul. Kay ako na sila i-cut off nga naga-trouble sa inyo tungod sa counterfeit ni Satanas. Ingon niya sa 16. This I say then. Karon isulti ko ni kaninyo. Isulti ko kini kaninyo. Ingon ni Paul. Walk in the spirit. Paglakaw lang gud ka mga espirituhanon nga paglakaw. And ye shall not fulfill the lust of the flesh. Ginasulti ko kaninyo ang ano Paul. Ayaw ragi ko maglakaw sa unod nun. Lakaw lang yun nga espirituhanon nga kinabuhi. And ingon niya, and ye shall not fulfill the lust of the flesh. Dili gid kasulod si Satanas kaninyo. Tungod sa lust of the flesh
dira kamo gi-inject ni Satanas, dira kamo gilitag ni Satanas because of your unodnon. So ingon niya dire sa 16, ingon ni Paul, this I say then, amo ning ginasulti ko sa inyo mga kaigsuonan, mga Gentiles o mga iskriba o parisyo, unta kung magtuo mo. Mao ning gisulti ko sa inyo, ingon ni Paul, walk in the Spirit. Pag kinabuhi ka mo nga espirituhanon nga level, nga ang 10 commandments na sulat na sa inyong kasing-kasing. Mao nang gisulat ni Paul dito sa Hebro. Gisulti niya nga isulat sa inyong kasing-kasing. Kay si Ginoong Hesus, diha pod mag-istar kaninyo kay agako na kamo nga matuman ang balaod perfectly. Ingon niya dire sa 16, this I say, then walk in the Spirit, and ye shall not fulfill the lust of the flesh. Klaro kayo si Paul manulti. Si Paul logical. Pero naapod si Paul, ginabakwe pod niya ang spoon feeding nga pag-explain. Mo na ingon ko nga si Paul is a good preacher. Paul is a good communicator from the Lord. Paul is a good example of a holy man, a godly man. It is Paul. He is Paul. In verse 17, basahon tang 17, ingon niya, for the flesh lusteth against the spirit. Tanawa? Ang unod nagapakigbatok against sa espiritu. Basahan yung 17. For the flesh lusteth against the spirit. Ingon niya. And the spirit against the flesh. Vice versa. Kung ikaw unod nun ang imong pagkinabuhi sa kalibutan, dili gi ka mo magkauban sa espiritu. Kung ikaw espirituhanon ang imong pagkinabuhi sa kalibutan, label to the spirit by Paul, spirit by Abraham, then dili gid pod mag-uban ang unod nun sa imo, ang flesh sa imo. Mao na si Paul magsulti. Basahon ta usab verse 17 of chapter 5, ingon niya, for the flesh lusteth against the spirit, and the spirit against the flesh, and these are contrary one to another. You see? Kung ikaw unod nun, dili gid ka mahimong espirituhanon. Kung ikaw espirituhanon pod, dili pug ka matintal sa unod nun. They are contrary to each other. That's why kung imo kontrahon si Paul, nga mag-ingon ka si Paul, ang iyang teaching contradict kay hard to be understood, dili gid ka mahimong espirituhanon. Fleshly gid ka, unod nun gid ka gihapon. Morning sulti ni Paul, very dangerous if you cannot understand this. Ikaw nga unod nun, nga gusto maluwas pero unod nun, wala gid kay kaugmaon pag abot sa second coming. Ingon ni Paul, for the flesh lusteth against the spirit, and the spirit against the flesh, and these are contrary one to another. Wala gyud, wala gini connection ang isang isa. So that, continue, so that ye cannot do the things that ye would. Una, mga kaigsunan, bisan unsa nga pagwali aning plano sa kaluwasan, bisan unsa kung singgit aning kamatuoran sa plano sa kaluwasan, ang gapaminaw, gapalingaw-lingaw lang, kay ingon ni Paul, basta dili ka magsunod sa spirit, pabilin ka sa flesh, kay contradict to each other ang flesh and ang spirit, bisan unsay imoy buhaton, dili mo gyud mabuhat. Ingon niya, so that ye cannot do the things that ye would. Dili gid ka maluwas, mga kaigsunan. Kining interpretation ni Paul, sama lang ni nga, gihukman ka na nga, kung interpret mo, dili gid ka maluwas. Ingon ni Paul, so that ye cannot do the things that ye would. Parang, gikondem na gid ni Paul katong mga tao nga dili gyud kasabot. Ingon niya, ye cannot do, ye are not, ingon niya, so that ye cannot do the things that you would. Basta dili ka mag-usab sa imong unod nun nga konsepto. Taas ka kayong pride. Ang imong gusto, ikaw lang bright, ikaw ang tanan correct, ikaw ang tanan nga credit na sa imong nga mayog ikang tao, pero unod nun, pero linlang ka ni Satanas. So mapabilib ka nga ikaw ang champion sa komunidad, ikaw ang sikat sa komunidad, kay taas ka nga tao, taas sa imong ang bright ka.
mayo imong kinabuhian, mayo imong relasyon sa community. Wrong! Ingon ni Paul, ingon ni Paul, and these are contrary the one to another, so that ye cannot do the things that ye would. Tanawa na imong kinabuhi, kung naabay espirituhanon sa imong kinabuhi, ikaw mismo, masize up mo ang imong lifestyle bilang worldly pleasure were comforted by the worldly pleasure. Makita mo ang imong lifestyle. So, maulaw ka kung imo na makita samtang ginabasa mo ning mga write-up ni Paul. Ingon ni Paul, work out your salvation with fear and trembling. Magkurog ka, magkaulaw ka. If you want to be saved, work out your salvation with fear and trembling. Galatians. Muna mga kaigsunan, samtang gabasa ko aning Biblia, ako mismo magkurog. Dili ko nagkurog sa kahadlok kung mag-abot ng Ginoo. Kaya ang Ginoo compassionate sa tao nga nagatuon sa pulong sa Ginoo. Pero ang akong ginakurugan, naluoy ko sa mga katauhan sa tibuok kalibutan nga na-deceive na ni Satanas, na-counterfeit na ni Satanas, nalinlang na ni Satanas, na litag na ni Satanas ang tibuok kalibutan. Maluoy ko. Daghan ko na himamat nga mga kahigalaan ko sa tibuok na nga mga lugar nga akong naadtuan. From Negros to Mindanao, from Cebu to Manila, and balik-balik. Kanang akong ipang-mention, napangkadtuan ko na nga mga lugar. Wala pa ko kaadto overseas. Pero almost sa mga Luzon, Visayas, and Mindanao, nadtuan ko na nga mga lugar. Pero naluoy ko sa katauhan. Ang mga tao nga wala ko madtui, nga nagapaminaw ko sa YouTube, mga English people, mga Arabo, mga Muslim, mga Arab country, Europe. Daghan ko mga amigo nga naabot sa Europe, mga classmate ko. Napog ko'y mga parente, napog ko'y anak nga nasa gawas. Maluoy ko sa mga lugar nga ang tanan nga katawhan counterfeit ni Satanas. Wala pagyod sa ako nga pagsabot sa pagwali aning plano sa kaluwasan. Ang ako nasabtan tibuok kalibutan counterfeit ni Satanas. Muna nga ang Ginoo dugay mo abot, nag-abot ng 2023. Wala pagyapon nag-abot ang Ginoo nganuman. Kay ingon sa Ginoo, kung mag-abot ako sa yuta, may makita ba ako nga pagtuo? Kaya ang pagtuo means the plan of salvation, obedience of the law, because the center of the plan of salvation is to obey the law, so that the righteousness of the law will be imputed back to the sinner if we will obey the law completely in a sincere acceptance and interpretation, true and correct interpretation. We ought to be interpreted. We should be in the correct direction of interpretation, true about the plan of salvation, true interpretation. Nya kaya mga katawhan wala man kasabot sa plano sa kaluwasan. Munang Ginoo wala ginag abot pa sa paghukom sa kalibutan kay nakita niya nga kung mag-abot sa sayuta, may makita pa ba siya nga pagtuo? Kaya ang pagtuo wala nasabti sa mga unod-non nga mga katawhan. Pero may hangganan ang Ginoo. Bisan duha, tulo, lima na lang ang iyang maluwas. Sama pagluwas siya kay Noah sa arka. 8 lang sila, sugot ng Ginoo. Sumaabot ang panahon na kung wala gyoy magbalik ag, wala gyud may paminaw sa iyang panawagan mitungod sa plano sa kaluwasan. Katulang ang nangamatay nga nagbarog yod sama nila ni Joseph, sama nila ni Daniel, sama ni Shadrach, Meshach, and Abednego, sama ni Abraham, sama ni Abel, sama ni Noah, sama ni Enoch, ni Elias, katulang mga pitbull, o kining nabilin nga nagabasa sa plano sa kaluwasan, o nagatudlo mga professor about sa plano sa kaluwasan. Bisan pila lang na kabuok, maabot ang panahon, kalison na sa Ginoo ang iyang perseverance. Kalison na niya ang iyang compassion.
Kalisonan niya ang iyang pag-hold back sa iyang judgment. I-implikar na niya ang gitawag nga executive judgment of the lake of fire. Ang new heaven and new earth, naa na may naandam nga mga katong nangamatay sa dark ages. Mawala tong maluwas o kining mga nagatuon sa plano sa kaluwasan. Maoray may chance nga ma-welcome dito sa pag-enter into the gate of the new heaven and the new earth. Mga kaigsunan, bantayan nyo yun na. Ang Ginoo wala pa nag-abot kay ang iyang pangutana, mong dako pa karon nga pangutana nga dapat tubagon sa tibuok kalibutan. Ingon niya, kung mag-anhi ako sa yuta, Luke 18 verse 8. Ingon niya, kung mag-anhi ba ako sa yuta, for the second time, may makita ba ako nga pagtuo? Sa ato pang Ginoo wala gid say nakita nga pagtuo. Kaya mga tao puro linlang ni Satanas. So ingon niya, kung mag-anhi ako sa yuta, may makita ba ako nga pagtuo? That's a big question all throughout the world. Og mauna siya ang pinakadako nga pangutana nga sabton sa tibuok kalibutan. What is faith? Faith means obedience of the law by heart through the teaching and the interpretation of the plan of salvation. Correct interpretation about the wisdom of the plan of salvation. So mga kaigsuonan, dire lang tataman usa sa verse 18. Basahon ko, last na ni, verse 18. Ingon niya, but if ye be led, mao ni, ang conclusion na po ni Paul sa iyang gisulat sa 17, may conclusion na po sa verse 18. Tandaan nyo, basahan nyo, intindihan nyo, balik-balikan nyo basa. Ingon niya sa verse 18, but if ye be led of the Spirit, ingon niya, kung ikaw gyud nagdawat sa plano sa kaluwasan, led by the Spirit, ingon niya, ye are not under the law. Mao na po nang inyo na misunderstand. Kaya kini mga utok sa mga salimpapaw nga mga magwawali sa tibuok kalibutan, tanan nga magwawali sa tibuok kalibutan, gisalimpapaw ni Satanas. Kaya ang ilang pagsabot sa under the law, negative, very poor, very mistake. Ingon ni Paul, but if ye be led of the Spirit, ye are not under the law. What do you mean by statement of Paul saying under the law? Yan maingon dayon mo nga, o tanawa, wala na ipulos ang balaod. Kay, kung espiritu na ta, dili na ta under the law. Tanawa lang, aambot na lang. Makasulti lang ko pirmihan ng gitawag nga, bugo. I-construct nyo maayo ang pagsabot sa thought sa statement ni Paul. Ingon niya, conclusion niya nagikan sa 16 and 17. Kaya expound niya diri ang spirit nga pag sabot sa plano sa kaluwasan, spiritually label. So nag-ingon sa diri sa 18, but if ye be led of the Spirit, kung ikaw na nakasabot na ni sa plano sa kaluwasan, kay kining tanang right up ni Paul, mauning plano sa kaluwasan nga iya gina-expound, iya gina-magnify, iya gina-explain, iya gina-edify, aron masabtan mo nga unod nun nga thought. Gusto ni Paul ma-spiritual ang imong pagsabot. So ingon niya sa 18, but if ye be led of the Spirit, kung maintindihan mo na ning plano sa kaluwasan, spiritually label, ingon niya, ye are not under the law. Nya ang inyo na pud pagsabot ng under the law, maingon na pud mo dayon nga, o tanawa, wala na pulos ang balaod. Kay kung espirituano na ta, ye are not under the law, wala na pulos ang balaod. Kita mo lang naka bugo. Kanang gasabot ana, I cannot mention your name. Tanan ka mo nga gabasa sa Biblia, including sa mga ministers nga gabasa sa Biblia. Makaingon ko nga, naagyoy bugo nga pagsabot. Nga numan, naagyoy bugo. Kay ingon ni Paul, you are not under the law. Why? Because all sinners are under the law. Nga numan under the law ang sinners? Because
The law will run after you because you transgress the law. Mo nang under the law ka, naa ka sa ilalom sa pagbantay sa balaod, naa ka sa ilalom sa pagukod sa balaod, kay makasasala ka, kay ginalapas mong balaod. Mo nang ingon ni Paul, you are under the law. But kung si Paul mag-ingon niya, ye are not under the law, dili ka na under the law, you are keepers of the law, you are obedience of the law. Kay nga naman, kung nagatuman ka sa balaod, dili na magukod ang balaod sa imo. Wala na say right pag penalty sa imo. Wala na say right pag pangita nimo kay iya kadakpon, kay iya ka ibalhog sa presuhan o iya kasunugon. Kay nga naman, matinumanon ka na. Mo nang ingon ni Paul dire, but if ye be led by the Spirit, ye are not under the law. Kay nagtuman ka na sa balaod. So dili na magukod ang balaod sa imo. So you are not under the law. Because if you are under the law, you are a sinner. The law will run after you. Mo nang meaning sa punto ni Paul. Mga kaigsuonan, ambot na lang. Bisan unsaon ko nga sulti, bisan unsaon ni nako nga pagsaysay ninyo kay kining ako natun-an sa plano sa kaluwasan, dili ni ako ang nagtudlo sa ako ani Doctor of Divinity and Doctor of Theology. Mao gani nga naintindihan ko ni ang explanation ni Paul, ma-interpret ko og tarong. Kay ang nagatudlo sa ako, tarong gyud nga professor nga nagtuon sa pagka-doctoral Theology and Divinity. So wala ko gapaborit diri nga bright ko, wala. Giriiko ko lang sa inyo ang ka-bright ni Dr. Tumanday nga Doctor of Divinity and Theology nga nagtudlo sa amo ani nga nakita namo tanan nga mga nagatuon sa mao nga subject nga correct and true interpretation o correct nga thought kung unsaon pagtudlo sa plano sa kaluwasan nga gisulat ni Paul. Mao ning ingon niya sa verse 18. Ingon niya sa verse 18. Okay? Ingon niya sa verse 18, 5:18. But if ye be led of the Spirit, kung ikaw na makaintindi sa plano sa kaluwasan, you are now leading by the Spirit. You are now living in a spiritual level. Munang gusto ni Paul pasabot. Ye are not under the law anymore. Dili ka na under the law. Nga naman, dili under the law nga wala na igahom ang balaod. Ang balaod na agyapon kagahom kay si Jesus na. Dili ka na sa ilalom sa pag-penalty ni Jesus kay nag-obey ka naman. Spiritual naman ang imong kinabuhi. Nag-obey ka naman sa iyang sulti nga, if you want to be saved, keep the commandments. Keep the commandments. This is my love. Keep the commandments. If you love me, keep the commandments. Mao nang gusto sa plano sa kaluwasan. So if you are in the direction of keeping the commandments, you are spiritually labeled. So ingon ni Paul dire, ye are not under the law anymore. Wala ka na sa ilalom sa pagukod sa balaod. Mao nang punting sa thought ni Paul. So mga kaigsunan, kung naagani may magsulti sa inyo nga, oh, we are not under the law, so ang balaod wala na pulos. Dili na mao ang punto. Kay wala nila gibasa tanan ang teksto. Wala nila gibasa tanan ang whole chapter. Gipudtak-pudtak lang nila aron lang mapunto sa ilang wali, sa ilang topic nga unod nun topic ni Satanas nga gi-dictate sa ila, nga gi-counterfeit sa ilang utok. Mao nang ilang ginapangwali sa tanan nga tibuok kalibutan. Ang ilang mga topic kay wala na angkor sa plano sa kaluwasan, wala nagbase sa light and teaching of the plan of salvation. All those topic nga ila ginawali sa tibuok kalibutan, bisan unsa ka bright, bisan unsa kanindot paminawon, magkatawa pa gid ang kapaminaw. Pero linlang kana ni Satanas, mao na ang style ni Satanas aron madayan-dayan niya ang tao pag abot sa Ginoo. Caught in the act ang tibuok kalibutan nga wala sa kamatuoran kay wala maangkor sa plano sa kaluwasan. Mao na ang Ginoo nag-ingon, when I come in this earth for the second time, can I say faith in this earth? Makakita ba ko pagtuo aning kalibutan na? So mga kaigsonan, taman lang ta dire padayon tani. Hantod pa man ta sa 26, humanon tagyod ni kay nindot kaayo ang pagsaysay ni Paul dire nga wala maintindihi kining mga magwawali nga balo-balo nga pagwali kay wala nag-angkor sa plano sa kaluwasan kay ang ilang pagtuo si Paul kuno daw contradict ang iyang mga sinultian, controversial kayo. Kita mo lang ng target ni Satanas. Wise kayo, smart kayo si Satanas, paglinlang, pag-counterfeit sa utok sa mga katauhan sa tibuok kalibutan. Mga kaigsonan, taman lang ta dire, balik ta sunod nga simana
Kung dili manggaling ta maka-timing sa Lunes, ug naay mga kakulian, basta kay kada semana naagi koy schedule nga humanon tagyud niya ang atong pagpadayon interpret sa mga controversial daw nga teaching ni Paul. So, karong hapon, salamat nga ni anapod ang atong punto nga natun-an, naintindihan ta na balik ang mga punting sa plano sa kaluwasan nga spiritual level. Og mga kaigsunan, ako gaampo nga dili kamo mag kapulo o mapulan, dili kamo mapulan, dili kamo makapuyan sa pagpaminaw. Kay kining akong gisulti, dili ni para sa atong unodnon nga pagkinabuhi, kung dili para ni sa spiritual nga maong atong higher goal, the highest goal that we are going to reach. Pinakataas nga goal nga ato kabuton mao ang kaluwasan pag-abot sa Ginoo. So dili tani dapat hinay-hinayan, dili tani dapat mag-goal o mapulanon kita. Dili kita mag kapoy-kapoy niini kung dili ato ginitagaan gahin kay maula ni ang pinaka number 1, wala nay lain nga goal nga ato lalambuton ang judgment sa Ginoo balang araw aron ma-welcome ta ang second coming of Christ og makita ta sa yuta nga may pagtuo ta bisan ginagmay na lang nga pagsabot aning plano sa kaluwasan. God will provide. God will give us all the compassion to those who are willing to be saved through studying the teaching of Paul in this revelation of plan of salvation unto him. Ang Biblia gaingon, the manifold wisdom of God, which is the plan of salvation given to Paul. The intention of the heavenly powers, all the power in the heavenly family, the principalities and powers of the heavenly family, their intents that the world should know, the people should know, and the church should know this manifold wisdom of God, which is the plan of salvation. Mga kaigsunan, daghang salamat. Karong hapon, nakahuman na pud ta og pagtuon, balik sunod, ato ipadayon ang pagtuon. Galaom ako nga ang Ginoo maghatag kanato dugang nga courage, dugang nga interes sa pagpaminaw niining akong ginariiko ko. Og unsay inyo i-comment mga kaigsunan, isulat lang ninyo sa comment section og i-share ninyo, ako lang hangyo, i-share ninyo ang inyo natun-an, i-share ninyo ang akong YouTube channel. Katong wala pa nakaalinggat nga na ako sa YouTube channel about sa Law, Grace and Covenant, pagpasabot sa plano sa kaluwasan. I-share ninyo, ingnan ninyo sila nga i-open ni nga Law, Grace and Covenant Bible Retita aron makita ninyo ang teaching sa plano sa kaluwasan. Please do that. And that is your missionary also. Magtanan kita, mag-involve sa missionary. Ang ako angyo sa nagapaminaw sa akong mga listener, i-share ninyo ang inyong nahibaw-an sa YouTube channel nga makita pug ko nila sa inyong mga amigo, mga amiga, mga parente, mga loved ones, i-share ninyo kanila. Kay ang inyo pag-share, part na sa inyong missionary endeavor. Kauban ako nga tanan kita ga missionary sa ngalan sa Ginoo mitungod sa plano o right track o tinuod nga message o kamatuoran nga ang tao maandam sa pagbalik sa Ginoo sa iyang second coming. Daghang salamat mga kaigsuonan. Usab, please share my YouTube channel aron daghan ang makabalo sa plano sa kaluwasan. Mayong hapon o daghang salamat sa inyong pagpaminaw. Sunod semana magkita na punta. Kini si Val Retita ang inyong higala o ang inyong amigo nga nagatabang kaninyo sa pagpasabot ining plano sa kaluwasan o kamatuoran nga naa sa Biblia. Daghang salamat. Bye-bye.